Magandang araw mga kababayan and muli, panibagong araw, panibagong update tayo dito sa Barangay 313 na kung saan ito nga ang talagang inutos ni Mayor Isko Moreno na talagang dapat ay gibain. And dahil nga ito ho ay nasa bangkita, ito na yung panibagong update ho natin. As of now, wala na totally, makikita nyo talagang siguro mga bukas, wala na ito. And kasalukuyan na rin pong tinatanggal yung mga nakaharang dyan, yung mga tarpaulin na nakalagay dyan sa school. Yung mga tarpaulin naman po na yan, nilagayan dyan para nga hindi ano ho ng alikabok yung ating mga estudyante dyan, hindi matamaan ng alikabok sapagkat batid naman natin kung gaano nga kaalikabok yung pagigibaho nito. No, and syempre yung mga dibre, syempre kaya nga may mga harang po niyan para hindi ho tatalsik doon sa ating pong mga estudyante. And ngayon, eto na yung resulta ng illegal na pagpapagawa ng isang building o isang barangay hall dito po sa Bangkita. Makikita po natin, ito yung tinatawag po natin na bagong gawa, bagong giba. So makikita natin dito, sinirado pansamantala. Ang dami ho ng talagang naapektuhan dahil ho sa pagpapagawa nitong building ho na ito which is unconstitutional mga kababayan. No, kasi unang-una, tinayo sa Bangkita. Pangalawa, katabi po si school. 'Di ba? So napakarami pong mga violation ho nito. Pero sinabi naman natin ni Mayor Isko Moreno na ito po ay kanyang iimbestigahan at saka papanagutin ang siyang dapat tong managot sa naging project ko nito. Ayun to kabayan, binagsak na ho yung mga tarpaulin dyan. Kumbaga unti-unti na hong kinukuha. So ayun nga, sa di umano, ito ay naging isa pa sa mga project ng isang di umanong congressman, mga kababayan. And malaki daw budget dito eh. So nakakapanghinayang man, sabagkat nung una ho nating nagbigay ho tayo ng update, napakaganda ho nito eh. So although meron lang lapad, yung buka nito nasa around 2 meters and yung ano naman, nasa 4 ito na palapag. Pero wala na, di ba? Almost 1 month po ito natapos ang pagiba. Nakita natin, wala na, finish na, nakakapanghinayang man, pero wala na, ito na ho mga kababayan. Ito na yung sitwasyon. Pinagmalaki pa ito noon nila dahil nga syempre, kala nila di ba? Okay na, nagkamali ho sila kasi naging mayor si Mayor Isko Moreno. Siguro, hindi din talaga nila in-expect na kumbaga magiging mayor pa si Mayor Isko Moreno. Dahil nga syempre siguro hindi din nila akalain na tatakbo ito pagdating ng 2025. Pero tumakbo. At syempre gusto pa rin ng mga tao ng people dito po sa Maynila kaya ho siya nanalo. Makikita nyo, sayang no? O dito wala na, konti na lang and hahakutin na lang itong mga dibre, itong mga simento ho dito. So pagkatapos po niyan mahakot, ayusin yung itong bangkita, yung daanan po ng mga tao, pag napantay na, ayusin pag simento. So okay na po. 'Di ba? Sa loob po ng almost 1 month mga kababayan. Ito yung kita nyo, yan yung poste, which is na yung dalawang poste, talagang ito naman yung pangatlo. So talagang ano no, sipin mo po kung gaano ho ka ob yung nagpatayo po nitong building ho na ito. 'Di ba? Samantalang isipin nyo, mga nasa gobyerno yan. Alam mo, unang-una, sinasabi nga ho natin, ang unang-unang dapat sumunod sa kung ano ang sinasabi ng batas, yun po yung ating pong mga nasa gobyerno. Para naman ho kayo ho ay hindi na pamarisan, para ho kayo ay hindi na, kumbaga, pagka nakita ng taong bayan. So, wala silang reason upang hindi sumunod sa kung ano ang sinasabi ng batas. Diba? Kasi, diba, kapag kayo mga vendors pumisto sa bangkita, dinadakip natin, hinuhuli natin. Diba? Dahil against the law. Tapos ngayon, ito sabi nga ni Yorme, mambabatas. Pero, diba, kayo mismo ang lumalabag. Diba nakakapanghinayang? Ang ganda-ganda ng school eh. Kung makikita po ninyo mga kababayan, yung school na to, 1, 2, 3, 4, 4 po na palapag. So, ganyan din po. Kung gaano po kataas yung school na yan, halos pantay po yung taas po ng building na ipinatayo dito sa bangkita. 'Di ba? So nakakapanghinayang man, ngunit andyan na yan wala tayong magagawa. Sabi nga, wala tayong magagawa, kailangan talaga nilang managot. 'Di ba? Kaya 'di ba? Ayan kita nyo. Ay nako po. Marami pa po mga kababayan. Napakarami pa. Meron nga tayong nakita doon yung barangay Tuuit kaya yata yun, na nagkakaroon po ng 9 million. Napakaliit lang naman na barangay hall, pero ganun yung budget. Napakalaki na, alam nyo, napakalaki ng mga budget nitong mga ganito Ang pera po ng taong bayan yan. Diba? And ito nga, di umano, nasa 19 million ito So kung 19 million, dahil nga siyempre gagamit ng engineer yan, na pagpapatayo dyan, hindi naman dyan siguro porman lang, sabihin natin, yung building siguro mga around 5 million to 6 million,
hanggang 7 million, mga ganun. Pero yung 19 million, napakalaki na nun. Putragis, building na yun, mga kababayan. 'Di ba? Building na malaki na yun. O dito, marami naman tayo ditong kasamahan na kung saan ito yung gate and finally, makakadaan na po ng maayos yung ating pong mga kabataan dito. So, yung ano kasi na to, yung gate kasi na natututukan po na yan, hindi po kasi nagagamit yan dahil nga syempre delikado and yung may mga dibre, may mga bumabagsak. So, kaya doon muna pansamantala. Ang laki talaga na naging perwisyo para ho sa ating mga estudyante, sa mga teacher, no? Kaya nga may, ayun po doon sa sinabi ng isang kasama natin vlogger, na di umano, nagsalita na yung isa po sa ano dyan sa school, pang teacher yata, na nakiusap na natanggalin na yung mga ano dyan, yung mga tarpaulin. Kasi nakaharang and kawawa yung mga kabataan walang hangin mga kababayan. 'Di ba? Kahit nung ano pa man, nung nandyan pa yung building, mahirap talaga kasi syempre yung hangin hindi direkta makakapasok. Kaya ito yung sinabi ni General Sukat. Sabi niya, na dapat daw di umano itong si Congressman Chua, imbestigahan niya yung sarili niya. Yun yung sinabi po ni General Sukat. Na imbestigahan mo kung yung sarili mo. Ang lakas nyo mag-imbestiga para sa ibang personalidad. Tapos kayo mismo, di ba? Maliwanag na ho mga kababayan dito sa Arellano, Manila High School, North High School. Arellano High School mga kababayan dito po sa Maynila. So makita natin, okay na. Itong natumbang poste, last poste na po yan. Then kinukuha na lang mga kababayan, unti-unti na po, malapit na. Siguro mga bukas, gaya ng sinabi ko mga bukas, ay tapos na po ito. Asahan po natin yan. And patuloy po tayo magbibigay ng update po sa mga kaganapan ho dito. Malas lang nila dahil nga si Mayor Isko Moreno ang naging mayor ho nitong Maynila. Malas talaga nila, sa totoo lang. Kaya naman, sa mga barangay captain dyan, na yung inyo ho mga barangay sa tingin ho ninyo is labag or kumain na ng bangkita, magkusa na lang ho kayo para ho mas maging okay. Dahil alam nyo din naman yan way back 2019, nung mayor si Isko Moreno, na against talaga yan siya, pinapatupad talaga according to the law. Kung ano ho ang sinasabi ho ng batas. Diba? Kaya yung ano, yun yung ano nyo, hindi porket nasa posisyon, okay lang, hindi ho ganun. Diba? Kayo nga ang dapat talagang unang susunod Diba? Kaya kung may mga barangay hall pa dyan, may mga bahay na lumagpas, kumabat ng tinatawag ko natin na bangkita, abay po, gibain nyo na po yan. Diba? Para ho mas okay. Diba? At saka yung clearing operation naman dito sa Maynila, paulit-ulit na yan Yan din yung nakakainis sa ating mga kababayan Paulit-ulit na nagki-clearing. Tapos sasabihin, mga wala kayong puso. Diba? Paulit-ulit na kasi. Yan, ako dati, alam mo, siyempre nakakaawa kasi nga siyempre kukunin mo yung gamit ng mga nandyan. Halimbawa, mayroong gamit sa bangkita, kukunin mo. Pero putik, araw-araw na. Araw-araw nagki-clearing, tapos binabalik-balik mo lang.